Welcome po dito sa ating channel ang Biyahe y Komida. July 22, 2026. Pokwang at Meryl Soriano, ipinagtanggol si Joshua Garcia sa isyo ng umano'y pro Sara post. Nagbigay ng kani-kanilang pananaw sina Pokwang at Meryl Soriano tungkol sa naging kontrobersya ng umano'y pro Sara Duterte na TikTok repost ni Joshua Garcia. Ayon kay Pokwang, karapatan ng bawat Pilipino bilang mamamayan at taxpayer na magpahayag ng opinyon tungkol sa gobyerno, at mahalagang maging mulat sa mga nangyayari sa bansa para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Samantala, sinabi ni Meryl na dapat igalang ang magkakaibang paniniwala sa politika at hindi dapat maging dahilan ang politika upang masira ang pagkakaibigan o relasyon sa pamilya. Kaugnay ng isyo kay Joshua Garcia, iginiit niya na may kalayaan sa pagpapahayag ang aktor sa sarili nitong social media platform at hindi dapat agad husgahan dahil lamang sa kanyang political views. Napag-usapan din na ayon sa mga ulat ay na-delete ang naturang TikTok repost at na-unfollow umano ni Joshua si Vice President Sara Duterte, ngunit wala pang opisyal na paliwanag mula sa aktor. Sa kabila nito, nanindigan sina Pokwang at Meryl na mas mahalaga ang paggalang sa opinyon ng bawat isa kaysa sirain ang relasyon dahil lamang sa magkaibang paniniwalang pampulitika. Sa huling bahagi ng panayam, tinanong si Meryl tungkol sa naging pagtakbo sa politika ng kanyang amang si Willie Revillame. Ayon sa kanya, nag-alala siya noon sa magiging epekto nito sa kalusugan at buhay ng kanyang ama, ngunit naniniwala siyang naging mabuti rin ang naging resulta dahil mas nakakatulong si Willie sa mga tao sa paraang mas naaayon sa kanyang kakayahan. Kasama natin sa industriya, si Joshua Garcia. Yes. Nag-post, you have to correct me if I'm wrong, ha? There was nag-repost sa TikTok ng isang parang it was a curated video na kung panunuorin mo ay parang pro-Vice President Sara Duterte. So, tama ba ako? Yes. Okay. So, iba-iba ang reaksyon, no? It had been taken down ayon sa ating balita. And we're trying to get in touch with Joshua para natin malaman. What are your thoughts? Ikaw, Meryl. Ako kasi, that's his platform. And kung yun doon siya naniniwala at yun ang kanyang, di ba? I mean, kaya nga tayo merong freedom of speech. Yes. We are free to express our own opinions and voices sa sarili nating platform. It just so happens na meron din opinion ng mamamayan ang mga audiences natin. So, yun nga lang. Nagkataon lang kasi na artista sa si Joshua siya. Oo, pero kaya madaling pero pag ordinaryong tao ba yan, papansinin mo ba yung yung nagkataon lang na artista siya. And karapatan niya yun. Hayaan natin siya. Pero klaro ang inyong opinion, na igalang natin ang opinion ng bawat isa. Ako naman, ayoko itapon ang pinagsamahan natin pagiging magkaibigan at ang pagmamahal natin sa isa't isa dahil lamang sa ating political beliefs. Nung tumakbo ang dad mo noon, anong reaction mo? oh no. Talaga? No, I think it's because nasagot na rin naman niya to sa sarili niyang mga pag-iisip, 'di ba? Because it's something that he doesn't know. He doesn't know well. Okay. He was never confident. I mean, people have been trying to, tell him na tumakbo ka, makakatulong ka. And I think he's very smart to understand na hindi niya yun forte. So, nung tumakbo siya, syempre parang nalungkot din ako kasi parang kakayanin ba niya yung stress? I mean, it's a different completely different world. world. And iniisip ko rin syempre yung health niya and then yung magiging buhay niya, magiging buhay naming mga anak niya. Tama. And and mabait talaga ang Diyos sa kanya na hindi siya nanalo because he's set out to do other things where he's more than capable to help. Panoorin ang buong video sa Fast Talk with Boy Abunda. I-click ang mga link sa description box. At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Please like and share ang video at huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang notification bell for more showbiz chika updates at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Magandang buhay sa lahat. Adios.